ng lineup na ina, gusto mo, huling mo agad. Ginawa natin ang paraan. Hindi mo ba alam, Mr. Robert Buhayo, na nangyayari sa loob ng bakuran mo, yung sinasabing pambubudol ng isang nagpapakilalang manager eh? Sa loob mismo ng yung tanggapan, nagbabayaran, binabalahura kayo, binabastos na kayo. Meron ba kayong fixer sa loob, sir? Ayan, nakatayo ka. Unta, naka-uniforme ka pa. Kasapakat ka, no? Sa loob ng tanggapan, nagbabayaran, hindi niyo pala kilala to kung sino tong kumag na putok sa buhong hinayupak na to. Hindi ko po alam, sir. Ay, makinig ka, makinig kang kumag ka. Ikaw na ikaw, o may kambal ka ba? May kambal ka ba? Kayo ba mga empleyado, hindi nyo ba kine-question kung bakit nandito yan? Hindi naman natin kasama yan, hindi natin ka-empleyado yan. Bakit siya nandito? Ang alam lang po talaga namin, sir, nag-agent talaga siya. Kumukuha siya ng sa ibang dealer or branches po, ganyan. Tapos dinadala po dito. Legit naman Pero po. kung bagbabasihan natin man legal, manang legal sa ginagawa niya? Illegal ang ginagawa niya. Tama ba sir na itong former branch manager is now suspended? Yes po sir, agad-agad. Si branch manager lang ba yung pinatawan? Si receptionist po and then yung branch controller pinatawan din po ng 30-day suspension ng company. Under investigation pa din po kung sino pa po yung pwedeng involved or kung mayroong mang negligence doon sa duty nila bilang empleyado dito sa Honda. Sino mag-aakala na sa loob mismo na isang lehitimo at legal na establishmento ay may nagaganap palang patagong modus at pambubudol sa mga customer. Ang establishmentong ito, kumpleto ang karatula at bukas sa publiko. Sa loob, legal ang operasyon at sasalubungin ka ng mga uniformadong mga empleyado. Samantala, ang iba't ibang unit ng motor nakadisplay at handang ibenta. Walang anumang senyales na ikaw ay maloloko o mabubudol. Ngunit sa likod ng mukhang lehitimong negosyo ay may nakatago at naghihintay palang silo, patibong, at bitag sa mga customer ng motor. Sa Pilipinas, mapa Metro Manila o sa mga probinsya, milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa motor. Bilang pangunahing transportasyon, pangontra sa traffic, panghahanap buhay at pangnegosyo. Ayon sa datos ng Land Transportation Office, taon-taon, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga motorcycle owners sa Pilipinas. Samantala, batay sa Motorcycle Development Program Participants Association o MDPPA, nangunguna ang Honda sa merkado ng motorsiklo sa Pilipinas. Dahil sa matagal ng reputasyon ng Honda sa bansa, maraming mamimili ang tiwalang makipagtransaksyon sa loob ng mga Honda dealership. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagduda ang grupo ng mga customer na lumapit sa bitag. Kaya din talaga ako napabili sa kanya kasi nga sa kasa ng Honda magtatransact. Nainganyo kami kay Noel. SRP yung price niya. Mas mura. Nakita ko kasi sa Facebook niya yung mga legit transaction na naganap. Number one talaga na nakuha yung atensyon ko na sa kanya kumuha. Sa Honda, kami mismo, lagi niyang hina-highlight na magtatransact ka inside the branch. Doon tayo mismo magbabayad. Lagi niyang niyayabang yun. Ayon sa mga biktima, nag-umpisa ang kanilang paghahanap ng bagong unit ng motor sa social media. Nag-post po ako sa Facebook looking for Honda Giorno na white. And then may nag-comment si Noel Tongol. Hiningi niya po yung contact details ko and then binigay ko naman po. Then nag-contact na po siya sa akin. Nakita ko yung mga videos niya na pinabibigyan siya mga unit, mga live videos niya na actual na motor talaga. Pinopost niya rin yung mga successful clients niya na nabigyan niya ng motor. Isa nga sobrang dami. Lalo pang nabuo ang tiwala ng mga customer kay Noel Tongol dahil mismong mga staff sa Honda sinasabing lehitimo si Noel. Ako naman is nagtanong pa rin naman ako sa mga staff kung legit ba si Noel to. And then sumagot po yung mga staff na legit daw po and then tinuloy ko na po yung transactions. Bali siya po yung nagbigay ng schedule sa akin. Bali no choice na po kasi ako kasi nga po sinabi niya is one slot na lang po. Pag hindi daw po kasi ako available within the day na sinabi niya po is baka mawalan po ako ng slot. Ngunit nang dumating ang araw ng pag-release ng kanilang mga motor,
Bigla raw hindi nagparamdam si Noel Tongol. And that day, tinatry namin i-message from time to time pero naka-deactivate na or naka-block na yung phone number niya. Naalarma na kami lahat nun. Sobrang weird naman na papuntahin ka sa branch tapos wala ka na mga abutang unit or siya mismo. Tapos yung iba sa amin may dala ng helmet kasi nga ready na iuwi yung motor eh. So lahat kami umasa talaga. And then nga, almost 3 hours kami naghintay hanggang tumayo na yung branch manager, nilapitan kami. Parang ina-assure kami na, okay, mag-alala, legit na si Noel Tongol. Ngunit nang mabubuking na ang tinatagong modus, biglang nag-iba ang tono ng mga tauhan sa Honda Motor World Mandaluyong. Sinasabi nila, kilala nila si Noel Tongol, pero yung mga transaction na nangyayari sa branch, hindi daw sila aware, which is very impossible na hindi nyo alam. Tsaka, yung transaction namin, hindi naman kami sabay-sabay eh. So imagine, daily, may transaction siya. So imposibleng hindi nila alam. Nagbibilangan ng pera, nagpipirmahan. Kalokohan kalokohan yung sinasabi nila na hindi nila alam. Iisa ang tinuturo ng mga nabiktimang customer ng Honda, si Noel Tongol, nagpakilalang branch manager ng Honda Mandaluyong. Ginagamit ni Noel bilang palaruan ng Honda Mandaluyong. Dito naganap ang bayaran at pirmahan ng mga dokumento. At habang isinasagawa niya ang kanyang modus, walang pumigil, kumwestiyon at umaksyon ng mga lehitimong empleyado ng Honda upang ihinto ang mga transaksyon ni Noel Tongol. A 8 ng Hulyo, pinalabas at isiniwalat ng bitag ang modus na ito. Ang totoong branch manager ng Honda Mandaluyong na si Robert Buhayo sinubukang magpalusot ngunit hindi nakaporma kay Ben Bitag. Di mo ba alam, Mr. Robert Buhayo, na nangyayari sa loob ng bakuran mo, yung sinasabing pambubudol ng isang nagpapakilalang manager? Yun nga po ang hindi ko alam, Sir Ben. Ginamit ang inyong tanggapan. Sa loob ng tanggapan nagbabayaran, hindi niyo pala kilala itong kumag na putok sa buhong hinayupak na to. Binabalahura kayo, binabastos na kayo. Hinahayaan mo itong scammer sa loob ng inyong tanggapan. The presumption of regularity. Regular lahat ang mga transaksyon kasi nandoon ka eh. Tapos sasabihin mo wala kang alam. Actually, Sir, wala po talaga ako nang nangyayari. Okay. Kung wala ka roon, sino ang nandoon? Ay, hindi ko po alam yan, Sir Ben. Sir, may video po ba na... Yes, meron! Nagsisinungaling ba tong cameraman? Nakikita ka namin, ikaw mismo, ikaw na ikaw. Naka-uniforme ka pa. May kambal ka ba? May Yes, sir. identical twins ka ba? Kinabukasan, ang nagpanggap na branch manager na si Noel Tongol biglang lumutang sa bitag. Ngunit sa sobrang kaba at takot ni Noel, isinugod pa siya sa ospital bago siya tuluyang makausap ng bitag. Nang maging mabuti na ang kalagayan ni Noel, dito na siya nakausap at nagsiwalat ng lahat ng mga patago at illegal niyang transaksyon sa loob mismo ng Honda Motor World Mandaluyong. Pakinggan ka namin kung anong panig mo dun sa mga nangyari. 10 years na po ako sa larangan ng ganyan. Kasi dati po akong sales agent sa motorcycle. Legit naman po talaga lahat. Legit po lahat, wala pong nagiging problema. June 15 po, nakapag-deliver pa po. Okay naman. Bali, may nangyari lang po sa akin. Hindi ko kaya. Tapos, walang willing naman po ang kami yung perang na ko po, willing ko po bayaran po. Bakit mo ginagawa dun sa mismong Honda ang bayaran? Yun po sir, parang legit naman po yung Ba't kailangan mo magbayaran dun sa Honda na hindi ka naman isang empleyado? Yun nga po, pagkamali. Sa mga tuwi sir, talagang ginamit ko yung branch. Talagang gamit na gamit. Bakit mo ginagamit yung opisina? Yun po, para makakuha po ng customer. Anong papakinabangan ng branch na pinupuntahan mo? Kasi minsan nagpapakain lang po agad di sa branch po. So alam ni branch manager na meron kang mga transaction na ginagamit ang branch na pinamanage niya, correct? Parang ganun po. So alam niya. Opo. So itong mga transaction na binabanggit natin, itong mga complainants lumapit sa amin, may alam siya. Ayun po, meron. Sa investigasyon ng bitag, nabunyag mismo sa bibig ni Noel na 10 taon na niyang isinasagawa ang ganitong kalakaran. Samantala, batay sa mga nakalap na impormasyon ng bitag, may iba pang taong posibleng kasabwat si Noel sa pagpapatupad ng kanyang modus. 15 ng Hulyo, kasama si Carl, bitag Next Generation, ipinarating ng bitag ang natuklasang modus sa lokal na pamahalaan ng Mandaluyong.
here to discuss yung aming concern regarding dito sa nangyari dito sa mga complainants namin. 100,000 plus each, totaling to a sum of 1.8 million. So, para sa akin, unethical business practice yun na kung saan inahayaan lang ng branch yung ganong klase tapos nagtiwala sila dun sa branch. Presumption of regularity. Meaning, they trusted na lehitimo dahil sa branch, si branch ang naging backer. Kasi kung tatanungin natin sila, kung wala naman branch, magtitiwala ba kayo? Hindi po. The crime has been done doon sa mismong branch nila. They may not be directly associated to it, but they can be an accessory to it. Based on our records, legitimate naman sila. They have a business permit, updated payments for 2026. But then, since merong mga ganyan na complaint, we could issue a notice po with the branch para ma-inform po sila that yun nga po na lumapit po ang bitag dito. Tapos dapat yung mga, if ever man na may mga illegal practices, yun, iimbestigahan po yun. And then if mapatunayan po, possible, based on due process, yun, revocation of permit and closure of the premises. we can probably go there na. Having my inspector na lang to go with you. Yeah, okay lang. Okay, yeah. Kasama ang mga inspektor ng DPLD Mandaluyong, agad pinuntahan ng bitag ang Honda Motor World Mandaluyong kung saan naganap ang aktual na transaksyon ng pambubudol ni Noel Tongol. Ma'am, sa business permit. Sa business permit. Titigla kami ng business permit. But ilan po yung mga employees natin dito lahat? So ngayon, sir, 10 po. Meron ba kayong mga individual working permits? Sa head office po na Hindi, dito wala kayong copy. Ayun, ganito madam. Wala pa naman. Sige ma'am, kung wala, ilalagay na lang natin. Habang sinasagawa ng BPLD Mandaluyong ang inspeksyon, humarap sa bitag ang branch internal auditor na si Arnel Alvarez at ang cashier na si Lani Mangalaw. Hindi po kami anti-business. Pumunta kami dito para magbigay ng clarification. At the same time, mga hinaing mga complainant, personal namin isasabi sa inyo. And base sa mga nakuha namin impormasyon at ebidensya na pag-iimbestiga namin, sinasabi namin sa inyo para wala ng problema sa susunod. Itong mga complainant na kasama namin ay mukhang nagamit ang inyong branch. I think may mga videos pa kami also as well. Bibilangan ng pera, may taong inaabutan pa ng pera dito. What can you say, sir, regarding dyan? Well sir, ang company po is willing po makipagtulungan doon sa mga victims. Pero with regards to sa kanilang complaint, hayaan na lang po namin sir yung legal department namin na magsalita dyan or mag-comment regarding dyan kasi kung may involved ba na kung sino ang kausap ni Noel Tongol dito sa office. So yun lang po sir. So yung company is makipagtulungan doon sa mga complainants. Pero anything po sir sa mga complaints nila, hayaan na lang po namin yung legal namin na magkomento doon kasi kami din is biktima din yung Honda dito. Kasi ginamit yung establishment doon sa kalokohan ni Mr. Tongol kung yun man ay scam na tinatawag nila. So yun lang sir, sasagutin niyo kasama yung mismong complainants na hanggang doon lang? Kasi sinasabi niyo sir na kayo mismo dito sa Honda, feeling niyo nagamit kayo. So tinatanong ko lang naman kung anong rason or basihan kung bakit yung po nasabi na nagamit kayo. Kasi po sir, dito daw po sila nagkaroon ng transaction is si Tongol po sir, hindi naman po empleyado ng Honda. Sinong kasabot niya sa loob? Hindi ko po sir masasabi as of today kasi hindi po pa kami tapos sa ginagawa namin investigation kasi nga kami din po sir, gumagawa din kami ng sarili investigation. Kilala niyo po si Noel Tongol? Nakilala ko lang po siya nang punta na po siya dito. Okay. Sinong lagi niyang kausap dito? Yung manager namin, kasi pagpunta niya po dito, diretso naman po siya sa table. Kanino siya accountable? Sinong boss niya? Ay, hindi ko po alam. Nag-agent lang po. So wala siyang boss? Wala po siyang boss. Nakatanggap ba kayo ng kahit anong pakain or kahit anong gift galing dito kay Noel? Wala kami na, sir. Ang alam lang po talaga namin, sir, nag-agent talaga siya. Kumukuha siya ng unit sa ibang, sa ibang dealer or branches po, ganyan. Tapos dinadala po dito. Legit naman po. Sabi ni Noel, 10 years na niyang ginagawa. Dito. Ay, dito po sa amin mismo? Opo. Ay, hindi po 10 years. Grabe. Sabi kayo 14 years. Opo, 14 years ako, pero hindi ko po na-witness. So ilang years na nagtatrabaho dito si Noel para makapagbenta? Siguro po, hindi naman po palagi, parang papunta Hindi, po. mga ilang years na siyang pabalik-balik? Siguro na po, 2 years na po, ganyan. Anong ginawa ni Noel? Nagsalpak lang ng pera dito, nakibilang. Nakibilang po siya. So kung ako tagalabas, kunwari kakilala ko lang si branch manager, makibilang lang ako. Pwede ba yan?
Hindi po, nagpaalam naman po kasi siya. Kay Paalam manager kanino? po, kay ano, na pwede po bang makibilang, ganun po. Pero hindi po Pero namin di ba alam. dapat strictly mga sales niya lang ang ipapasok dyan na pera? Po, yun nga po Siyempre, hindi na po namin alam na. Kasi legit naman kasi yung mga transaction niya, sir Masyado kaming, parang sa kanya na legal talaga lahat ng ginagawa niya. Tapos, Pero kung bagbabasihan natin maman legal, manang legal sa ginagawa niya. Illegal ang ginagawa niya. As to instruction ng company is may pagtulungan yung company sa complainants namin. We will look after Mr. Tongol din po, ma'am. Tsaka si branch manager. Yes sir, kung po-prove po natin na siya po ay may involvement dito sa nangyayaring scheme, of course. Paano sinabi sa inyo yung tungkol kay Noel? Para lang marinig ni Sir, internal audit siya para malaman niya. Sabi po sa amin ni Sir is matagal na raw po niyang tao si Sir Noel. Matagal na raw po niyang trabaho yan, hindi raw po siya papasira. Wala daw pong palyan na gano'n. Wala daw po siyang record na gano'n. Saan niyo sinabi? Dito sa Dito po, tanggapan mismo? hinahanap na po namin si Sir Noel. Sabi niya po, legit po yung si Noel, gano'n. Yan ang exact word siya, legit daw, legit. Huwag daw po kami mag-alala. Siguro lang daw po, naipit o gano'n. Kasi sinabi niya na mapapabalik pera nyo, tutulungan namin kayo kahit i-fill out to Noel, sir. Kasi lahat ng facilities dito, sir, nagagamit niya. Pati nga ho yung, dun po sinerox yung namin, mga IDs namin, sir. Sino nag-xerox mismo niya? Si Noel po mismo, sir. Doon pa po yung mga IDs po namin, doon po niya sinerox. Doon mismo? Apo. Ano pa ang ginamit niya dito? Tapos, saan nagbilang ng pera? Diyan po. Dito? Apo. Kanino pinasa yung pera? May pinagpasahan ba siya ng pera? O siya nagpatong ng pera? Ina-assist din po siya nung cashier po. Kaya kampante po ako, sir. Gusto ko din talagang maibalik yung pera ay binayad ko. Siyempre hindi naman po biro lang yung 100,000 na inilabas kong pera. Pinaghirapan ko din po kasi yung pera na yun. Kasi siyempre yung tiwala, kasi alam namin, tiwala kami na nandito siya sa loob at alam nyo kung ano yung mga nangyayari. Kung ano yung nangyayari dito kasi nandito kami sa loob Nagtiwala kami dito sa Honda. Kaya dapat talagang kailangan talaga maibalik yung pera sa amin o kaya mabigyan kami ng motor. Kasi yung motor mahalaga po sa amin yung kasi nagtatrabaho po kami. Yun po yung way para makapaghanap buhay kami. Yung motor na yon. Kaya po pinagsisikapan po namin, pinag-iipunan po namin makabili kami nun. Malayo po yung bahay ko, kaya kailangan ko po ng motor para makapasok po ako, hindi ako malate sa trabaho ko. Kaya po pinag-ipunan ko po pong bili yun, yung pera na yun na pinambayad ko. Tapos ganun lang po ba yung mangyayari, di ba? Parang ang sakit din sa loob namin, halos hindi kami makakatulog. Ang masasabi ko lang po regarding sa mga complainants, again, ulitin ko lang, yung company willing po makipagtulungan and makipagtulungan po yung company regarding sa nag-transpired na transaction dito, which is allegedly scam daw po, Noel Tongol. So, makipagtulungan po yung company po regarding sa nangyari kasi kami, ikakandak din kami ng sarili naming investigation sa nangyari. And then, of course, hindi yan itotolerate sa company kung sino man yung mga posibleng kasamahan ni Mr. Tongol kung meron man. Si Mr. Tongol is not connected to Honda or any Honda dealer. Yeah, siguro sir, suggestion ko lang na magka-audit lang paminsan-minsan regarding sa mga taong labas-pasok dito. Kasi kagaya yan, maiwasan. Kasi for how many years? Anong banggit mo? 2 years. 2 years siya labas-pasok dito, wala man lang nakapansin. Naka-hoots lang niya siguro yung branch manager, tapos wala na. Pwede din po sir, yung Blinded suggestion na. niyo po, pwede natin yan i-consider. Kailan niya pinascale yung Tongol na yan? Kailan? Last week? O nung inere namin? Kailan? Nung nagkaputukan na po ata, yung puntahan na po ata yung customer. Parang pinadikit na po ata siya ng manager. Bakit hindi natin gawin, sir, na magpa-scale din po kayo doon sa laban? What do you think, sir? Na beware na makipag-transact sa hindi uniformado. Transact with legitimate Honda employees. Tapos lagay nyo, signs na sila ilihitimong empleyado, lalagay nyo doon. Bagamat ongoing ang internal investigation at pag-audit ng Honda Motor World Mandaluyong, hindi ito sapat sa bitag. Kaya personal na sinamahan ni Carl Bitag Next Generation ang mga biktima sa National Bureau of Investigation. Kasalukuyan tayo ngayon pupunta ng NBI Pasay dito kay Chief Malyari para malaman kung ano ba dapat gawin dito kay Noel. So yan ang titignan natin ngayon. Ano masasabi ng NBI?
talking to Honda, nagkaroon na din sila ng investigation sa loob, suspension ng branch manager. Then that's more on the administrative side. What we want naman now is NBI side doon sa criminal aspect. Sa aming pag-aaral na ginagawa ng ebidensya at mga statements na binigay ng ating complainant, kumapasok na ito'y maliwanag na estafa by deceit. Yung tinatawag na false pretenses and false representations. Ito po ay penalized and defined under Article 315 na Revised Penal Code. Maliwanag pong sinasabi ng batas na yan na kapag ang isang tao ay nangloko at nagpakilala, merong sinasabing false pretenses or false representations para sabihin meron siyang authority, meron siyang business, meron siyang contact, o kaya imaginary transactions. At pagkatapos ay hindi na i-deliver yung kung ano man ang ipinangako ng ating subject, ito po ay maliwanag na estafa by deceit. For people's lesson siguro, anong pong nakikita niyong red flags doon sa naging transaction? Hindi kasi natin maiiwasan that subjects would be able to come up with photographs that he is supposedly holding office in a particular dealer or particular branch. Sa may social media post pa lang, dapat naka-indicate kung anong branch. Pagkatapos, dapat mayroong mga phone numbers available. Ang unang-unang verification na dapat gawin nila is, number 1, if the office is really existing. Number 2, if the person is really connected as an employer or an agent of the said dealership. Isa na naman po itong red flag kapag ang halimbawang nakausap ninyo ay hindi naka-uniform o walang ID. Bago pa man sila maglabas ng pera, kinakailangan makita nila kung ang i-issue ng mga dokumento are really official documents, particularly official receipts, delivery receipts, or any invoice coming from the said dealership. Pero pag sa simula pa lang nakita na nila, based on the red flags that we were discussing na hindi connected to sa dealership, wag na po nilang ituloy. And better yet, i-warn ang ibang mga potentially maging victims rin na gaya nila na wag nang makipagtansa pa. Sir, kasama na natin ngayon itong mismong mga complainants. So 13 sila, sir. Kinakalap lamang po natin ang mga ebidensya. Ang ebidensya po na makukuha natin together with all those that will be submitted by the complainants, we will be submitting a report and then eventually submit a case for prosecution before the prosecutor's office. Sa kabila ng mga nabunyag sa investigasyon ng bitag, nangako si Noel Tongol na babayaran ang lahat ng kanyang mga nabiktima. Dala-dala ang titulo ng kanyang bahay at lupa. Handa daw siyang ibenta ang mga ito upang may pambayad sa mahigit 1.8 milyong kakulangan sa mga nagreklamo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang investigasyon dahil inihahanda na ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagpapadala ng mga sapina kay Noel Tongol sa Honda at sa mga empleyado ng Honda. Patuloy na babantayan ng bitag ang kasong ito hanggang sa mapanagot ang lahat ng dapat managot at makamit ng mga biktima ang hustisyang matagal nilang hinihintay. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. Kinagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.